skibidi skibidi skibidi. Mga salitang walang saysay na paulit-ulit na binibigkas ng mga kabataan. Ang nasa likod nito ay walang iba kundi si Skibidi Toilet, isang weirdong nilalang na may ulo ng tao sa loob ng inodoro na nakakagalaw sa kakaibang paraan. Ngunit sa likod ng mga nakakatawang memes nito, paano nga ba nauwi ang nilalang na ito sa ganitong miserableng sitwasyon? Kaya sa videong ito, tatalakayin natin ang kakaibang kwento ni Skibidi Toilet. Ano nga ba ang kanyang pinagmulan? At ngayon tutunguin natin ang kanyang magulong mundo. Bago tayo magsimula, make sure to like and subscribe. Lahat ay nagsimula sa isang syudad, sa isang ordinaryong public restroom. Si Skibidi Toilet ay hindi halimaw na basta na lamang lumitaw sa kawalan. May nagsasabing ang sanhi nito ay isang mabilis na kumakalat na parasite o hindi matukoy na virus na naipapasa sa pamamagitan ng tunog na pumapasok sa utak ng biktima at unti-unting kumokontrol sa buong katawan nito. Isang gabi, isang lalaki ang pumasok sa isang restroom stall upang umihi. Ngunit bigla na lamang umalingaw-ngaw sa buong palikuran ang kantang Skibidi Dop 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 Yes Yes. Malakas itong bumalot sa buong palikuran at sa sandaling iyon ay bigla na lamang nawalan ng kontrol sa kanyang katawan ang lalaki. Ang kanyang leeg ay unti-unting umikot at humaba na parang linta. Habang ang kanyang spine at mga buto naman ay nagsimulang mag-twist at mag-deform ng sarili hanggang sa unti-unti siyang pinilit ipasok sa loob ng inidoro. At habang nangyayari ang mga ito, gising ang kanyang kamalayan. Nararamdaman niya ang bawat pagbaluktot at pagkadurog ng kanyang mga buto pero wala siyang magawa. Hindi nagtagal, ang kakaibang pangyayaring ito ay naging isang pandaigdigang pandemya dahil sa bilis ng pagkalat nito sa pamamagitan lamang ng tunog. Ang sinumang makarinig ng nasabing kanta o kaya ay makakita ng isang Skibidi Toilet ay nanganganib na mahawa. Kapag nangyari iyon, unti-unti silang nawawalan ng kontrol sa kanilang isip at nagkakaroon ng matinding urge na pumunta sa pinakamalapit na banyo. At doon, katulad ng nangyari sa naunang lalaki, pilit nilang isinisiksik ang kanilang mga sarili sa loob ng isang inidoro hanggang sa tuluyan silang magbago. Sa loob lamang ng ilang linggo, mabilis na kumalat ang impeksyon sa iba't ibang mga bansa. Isa-isang bumagsak ang mga lungsod, nabigo ang mga gobyerno na pigilan ito, at maging ang mga sundalong ipinadala upang labanan ang mga nilalang na ito ay nahawa rin. Hindi nagtagal, halos wala nang natirang mga tao. Karamihan sa kanila ay naging bahagi na rin ng hukbo ng mga Skibidi Toilets. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas lalo pang nagiging nakakatakot ang sitwasyon. Ang mga Skibidi Toilets ay hindi lamang nananatiling mga gumagalaw na inidoro. Sila ay nag-i-evolve, nagkaroon ng iba't ibang uri at anyo ang mga ito. Ang ilan ay nagkaroon ng mga paa, habang ang iba naman ay nagkaroon naman ng kakayahang magdulot ng mga matinding pagsabog. At meron ding mga nakakakilabot na mga variants na magpapataas ng inyong mga balahibo. At habang lumalakas at dumadami sila, isa-isa ding gumuho at nawasak ang mga gusali sa mga syudad. Ang dating mga kalsada na puno ng mga tao ay ngayoy puno na ng mga Skibidi Toilets na naghahanap pa ng mga mabibiktima. Ngunit sa likod ng nagaganap na apocalypse na ito, may isang nilalang na pinaniniwala ang nagsimula ng lahat. Ang mastermind o mas kilala bilang hari ng mga Skibidi Toilets ay si G-Man Toilet. Isa siya sa pinakamalaki, pinakamalakas at pinakamapanganib na uri ng Skibidi Toilet na nasaksihan ng mundo. At hindi tulad ng karamihan ng kanyang hukbo, si G-Man ay hindi isang tao na nahawahan o na-convert ng virus. Ayon sa kwento, nagmula siya sa isang mundo na tinatawag na Astro Toilets, isang sibilisasyong binubuo ng mas advanced at mas makapangyarihang mga toilet beings. Doon, isa siyang mataas na opisyal o commander na namumuno sa kanilang mga puwersa. Ngunit sa hindi pa malaman na dahilan, iniwan niya ang kanilang mundo at nagtungo sa daigdig ng mga tao. At kasama niyang dinala ang virus na kalaunan ay naging sanhi ng pagbagsak ng buong sangkatauhan para kay G-Man. Ang mga tao ay hindi mga nilalang na dapat bigyang karapatang mabuhay. Sila ay mga resources lamang para sa kanya, mga buhay na maaaring gawing sandata. Kaya sa halip na lipulin agad niya ang sangkatauhan,
Pinili niyang ikalat ang virus at gawing mga skibidi toilet ang mga tao upang maging bahagi ng kanyang lumalaking puwersa. At habang palaki ng palaki ang kanyang mga nasasakop, mas lalo ring lumalawak ang kanyang impluensya sa buong planeta hanggang sa tuluyan ng mawalan ng kontrol ang mundo dahil sa mga nilalang na kanyang nilikha. Habang unti-unting bumabagsak ang sangkatauhan at nanganganib ng tuluyang ma-extinct, dumating ang huling pag-asa ng mundo. Ito ay ang tinatawag na The Alliance, isang organisasyong binubuo ng mga robot na nilikha ng mga scientist mula sa iba't ibang panig ng daigdig upang pigilan ang tuluyang pagsakop ng mga skibidi toilets. Hindi sila ordinaryong mga makina. Bawat isa sa kanila ay nilikha para sa isang tiyak na layunin sa digmaan. Kabilang dito ang mga speakermen, mga robot na nagsisilbing artillery units ng Alliance. Gumagamit sila ng napakalalakas na sound waves upang kontrahin at gambalain ang mga nakaka-hypnotize na tunog na ginagamit ng mga skibidi toilets na gamit sa paggalat ng impeksyon. Kasama rin nila ang mga TV men na may kakayahang maglabas ng malalakas na radiation at nakakasilaw na signal mula sa kanilang mga screen. Kapag nakita ito ng mga skibidi toilets, maaari silang malito, mawalan ng kontrol o piliting sirain ang kanilang sariling mga katawan. At nariyan din ang mga cameramen na halos bumubuo sa populasyon ng Alliance at nagsisilbing gabay nito. Hindi sila kasing lakas ng mga speakermen at wala rin silang kakaibang kakayahan tulad ng mga TV men. Wala silang malalakas na laser, energy cannons o espesyal na armas. Ngunit sila ang nagsisilbing mga sundalo sa frontline at ang nagplaplano ng mga pag-atake. Sila rin kasi ang nagre-record ng bawat pangyayari, bawat tagumpay at bawat pagkatalo ng kanilang grupo. Pati ang mga footages na iyong mga napapanood ngayon at sila rin ang nakatuklas ng isa sa pinakamalaking kahinaan ng mga skibidi toilets. Dahil nakatali pa rin ang kanilang katawan sa mismong inidoro, marami sa kanila ang maaaring mapatay sa pamamagitan lamang ng pag-flush ng toilet. Kaya sa unang yugto ng laban, ito ang madalas nilang ginagawa, dahilan kung bakit nag-evolve ang mga skibidi toilets upang hindi sila madaling natatalo. Ang ilan ay naging mas malalaki, ang iba naman ay nagkaroon ng mga armor at iba't ibang kakayahan. At mula noon, mas lalo pang naging madugo at mapanganib ang digmaan sa pagitan ng Alliance at ng mga skibidi toilets. At nang tila natatalo na ng Alliance ang puwersa ng mga skibidi toilets, dito nagsimulang maglabas ang mga ito ng isang bagong uri ng sandata. Dahil desperado na sila at lubhang humihina ang kanilang puwersa, inilabas nila ang mga tinatawag na parasitic toilets, mga maliliit na skibidi toilet na may mga mechanical na paa na parang sagagamba na kayang umakyat sa mga gusali, pader at maging sa likod ng mga miyembro ng Alliance nang hindi agad napapansin. Kahit nagawa sa makina ang mga cameramen, speakermen at TV men, hindi pa rin sila ligtas sa mga parasitikong nilalang na ito. Hindi man sila naaapektuhan ng mga tunog na ginagamit ng mga skibidi toilets laban sa mga tao. Ngunit kapag nagawang makapasok ng isang parasitic toilet sa loob ng kanilang katawan, nagagawa nitong kontrolin at i-infect ang kanilang buong sistema. At sa sandaling ma-infect sila, nawawalan sila ng kontrol sa kanilang sarili. Ang dating lumalaban para sa sangkatauhan ay nagiging bihag ng mga skibidi toilets at napipilitang atakihin ang sarili nilang mga kakampi. Dahil dito, naging mas mahirap ang sitwasyon para sa The Alliance. Hindi na lamang ang mga skibidi toilets ang kanilang kalaban. Maging ang sarili nilang mga kasama ay maaari na ring maging threat sa kanila anumang oras. Sa tuwing nakikita nating may skibidi toilet na na-flush o napapatay, madalas ay natutuwa tayo dahil isa na namang kalaban ang nawala. Ngunit ang hindi naiisip ng karamihan, sa likod ng bawat skibidi toilet ay may isang taong minsang namuhay ng normal. Isang biktima na nahawahan, nakulong sa sarili niyang katawan at pinilit na maging bahagi ng isang digmaang hindi naman niya ginusto. Kaya sa bawat skibidi toilet na napapatay ng Alliance, hindi lamang isang kalaban ang nawawala. Winawakasan din nila ang buhay ng taong matagal nang nakakulong sa loob nito, pati na rin ang paghihirap na matagal na niyang dinaranas.
At doon natin mapapagtanto na walang tunay na masayang ending sa labanang ito. Sapagkat habang inililigtas ng Alliance ang mundo, unti-unti rin nilang nauubos ang natitira pang mga tao rito. Ang kwento ng Skibidi Toilet ay isang paalala na sa anumang digmaan, kahit may manalo sa huli, lahat ay may kapalit.